Capricorn, as requested. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of February. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Capricorn? Kamusta? Anong meron para sa ating mga negosyante? Let's see. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of Feb. Capricorn energy, please. Love and money reading for the Capricorn. Love and money for the Capricorn, please. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of Feb. Let's see kung anong meron para sa ating mga Capricorn. Let's see. Okay, reminder. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers, Capricorn. Meron kang gustong kausapin. Communication card. Nahihirapan ka, may gustong kausapin, hindi mo alam kung paano. May mga issues tungkol sa family, relationship, solid relationship. Nagkaroon ng mga issues, tampuhan, betrayal, dishonesty. But I feel mahalaga pa rin naman kayo sa bawat isa. Kaya lang medyo nasira ang tiwala, yung pagmamahal na yan because of the dishonest behavior. Nagkaroon ng like sabihin nating broken heart energy and you're trying to heal at hindi ka pa totally nakaka-move forward sa painful situation na to. Okay? Nagkaroon ng mga hindi maganda. Hindi mo inaasahan eh. Nagulat ka, nangyari to, or it could be paulit-ulit na with a backstabbing energy. Okay? Sabi ng feminine sa connection na to, aware naman siya na okay naman, nangyayari naman talaga yan eh. But iniisip ng feminine na parang paano na yung mga na-build, itutuloy pa ba to, may pag-asa pa ba, maayos pa ba? The masculine in this connection, meron siyang sabihin natin na bad habits pagdating sa relationship, toxicity, ego, pagdating sa relationship, hindi pa siya ganun ka-committed. And sabi ng masculine, naiintindihan naman niya na siya yung may kasalanan bakit nagkaroon ng collapse because of his own toxicity, immaturity, paglalaro sa pag-ibig, kaya nagkaroon ng ending or collapse ang relationship na to. Alam ni masculine na binigay naman ni feminine yung best no na pagmamahal, pagtitiwala sa relationship na to. Aware siya. Okay? May mga chismis, usapan tungkol sa relasyon na to. May mga taong nagsasabing, wag mo nang bigyan ng chance yung masculine na yan. Ilang beses ka nang sinaktan. Okay? Very detached yung energy ng masculine. Kulang sa personal accountability. May mga kailangan baguhin, but at some point, no, I feel this is ego. The masculine is resisting change. Bakit? Anong nangyayari? Bakit ganon masculine? Okay? Pag hindi handa sa relasyon, bitiwan muna. Better na ayusin muna ang sarili bago pumasok sa isang committed connection. Let's see. The reason for the reading is trust issues, mga pag-aaway, mga sabihin natin, mga potential third party pinagseselosan, mga kaibigan na hindi naman talaga kaibigan. Okay, so, trust issues, nakatrigger sa relationship, nagdala ng mga problema. But I feel binigyan nyo ng maraming chances ang relationship na to para matuloy lang, para mag-flourish. But I feel recent past, maraming na lumabas na mga lihim, lumabas na mga betrayal, dishonest energy, or mas naging malinaw na ang mga bagay-bagay, no? Na maraming aayusin about this relationship, mga realization na okay, ito pala yung mga nangyayari, kailangan baguhin, kailangan ayusin. Maraming mga bagay na nagkaroon ng realization na ito pala yung mga nagdala ng instability sa relationship. At kapag hindi ito naayos, talagang magtutuloy-tuloy ang collapse ng relationship na to. Maraming aayusin. Okay? Burden.
May prayers and manifestations ang ating mga Capricorn na sana matapos na ang mga away, ego, competition sa relationship na to. Sana naman magkaintindihan na. Kasi ideally, sabi ng ating mga Capricorn, kapag ikaw nag-commit, nag-umpisa ng isang bagay, relationship man yan or business, magkukommit ka na ayusin to. Kaya nahihirapan ka rin mag-detach kasi parang you want to give your best. Masabi mo sa sarili mo na wala sinugal mo lahat bago mo bitiwan ang connection na to. Okay. Right now, may dishonesty pagdating sa relationship na to. Patuloy ang dishonest energy. Paano nga ba maaayos? Kung, para maging matatag yung connection, dapat may honesty. No matter how difficult yung mga dapat pag-usapan. But, kung dadaanin lang sa paligoy-ligoy at itatago ang katotohanan, walang mangyayari. Okay? Dishonesty, lies, deception. Kaya walang stability ang relationship na to. Para dun sa mga nagsasama, I feel pati pera, walang honesty pagdating sa pera. Nagkakanya-kanya ba kayo ng pera? Nagtataguan? Para dun sa mga nagsasama, parang nagsisinungaling ba? Kung sinong may ipon at wala, nagtataguan ng pera. Your person. Atras, abante, hindi maramdaman ng feminine ang commitment and security, the feeling of security sa relationship na to. I don't care kung kasal kayo, I don't care kung 15-20 years na kayo together. What I'm trying to say is, hindi maramdaman ng feminine yung security sa relationship. Lagi na lang siyang may mga duda, lagi na lang siyang may takot about or questions about this connection. May equal give and take ba daw? Are you equally invested sa relationship? Committed ba daw talaga? Kayo ba talaga hanggang dulo? Hanggang saan ba talaga yung pasensya na kaya nyo ibigay sa isa't isa? Okay. Merong doubts ang ating feminine kung tama pa ba talaga ang bigyan ng another chance, pagtitiwala. Okay? If ever ba na mag-apologize ba daw yung masculine, papaniwalaan ba niya? This time ba? Totoo na ba daw to? Tutupad na ba? But for now, sabi niya mukhang kailangan daw na maging protective muna ng feminine. Hindi daw siya basta-basta magtitiwala. Okay? And that is the right thing to do. Until the end of June, marami pa rin i-overthink. Committed na ba si masculine? Andito ba talaga siya sa relationship na to for good? May nagugustuhan ba siyang iba? Yung mga dating pinagselosan ba, binitiwan na? May harmony na ba? I feel, mas magiging maayos ang connection nyo. May nakikita akong harmony here. It's like effort nyong dalawa to make things work out. May effort, yes. Pareho kayo, nagpapakiramdaman, even the feminine, yung tiwala and love na ibibigay mo, hindi na tulad ng dati. Sabihin natin, kung binigyan mo siya ng VIP All Access Pass, ngayon hindi. Papakiramdaman mo na kung totoo na yung mga promises niya sa'yo. Doon nakikita ko na mag-uusap pa rin kayo, lalo na yung may mga family at may batang involved, may mga dapat pag-usapan tungkol sa pera, obligasyon. Uy! Okay. Congratulations! Though I feel, may mga challenges pagdating sa pag-ibig. Capricorn, dyan tumitibok ang puso mo sa pera. If you're praying for a blessing, darating yung pinagdadasal mo, na malaking blessing. Claim it, it's already yours. Okay, I feel pagdating sa trabaho, work lang, ibibigay na sa'yo ni God yung malaking blessing na yan, yung pinagdadasal mo, promotion, recognition, cheque, kontrata, kung ano man yan, okay? Pagdating sa relationship, aayusin nyo pa rin But I feel mas magfo-focus ka sa work na parang ito na yung hinihintay mo, Lalo na pag nagkaroon ng promotion na I feel mas magfo-focus ka muna sa kabuhayan, kaperahan, okay? Medyo tignan natin kung magiging mas maganda yung energy
at least, no, pagdating sa kaperahan kabuhayan, may nakikita akong good news para sa ating mga Capricorn. Pagdating sa relasyon, pag-usapan, ayusin, meet each other halfway. May nakikita akong magandang potensyal, pero yung dulo, yung end game pa rin ng relasyon na to, depende pa rin sa inyong mga future actions. Okay, okay? And that would be the